Napaka-makapangyarihan. Kabanata 3. Nang si David ay naglalakad pa lang sa pintuan, isang convoy ng mga pagbati ang direktang hamarang sa daan. Bumaba mula sa float ang isang binata na nakasuit at leather na sapatos na may dalang bouquet ng bulaklak sa kanyang kamay. Ang taong ito ay si Jordan. Bahagyang natigilan si Jordan nang makita niya si David, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Nakalimutan kong nakalabas ka pala ngayon sa kulungan. Anong coincidence? Gusto mo bang sumama sa kasal namin ni Delia? Mapaglarong tiningnan ni Jordan si David, puno ng pangungutya ang mga mata. Tiningnan lang ni David si Jordan ng malamig, tumalikod at gusto nang umalis, ayaw niyang makipag-usap ng kalokohan sa ganoong tao. Huwag kang pumunta. Pinigilan muli ni Jordan si David, wala ka bang pera na masusundan? Hindi bale, hindi mo na kailangan kunin ang pera, makakain ka ng mga natira sa oras na iyon. We are holding the wedding at the Regal Hotel. Kung hindi ka dumating sa oras na ito, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumain doon sa hinaharap. Ngumisi si Jordan kay David, at inabot at tinapik-tapik ang mukha ni David. Tinanggal ni David ang kamay ni Jordan ng buong lakas. Magpakasal ka sa segunda mano, walang dapat ipag-alala, lahat ng ito ay iniwan ko. Malamig na ngumiti si David. Sa katunayan, hindi kailanman hinawakan ni David si Delia, at hindi niya hinayla ang kanyang kamay. Sinabi niya ito para kasuklam-suklam si Jordan, at para maitama ang Delia na iyon. Natigilan si Jordan matapos itong marinig, at nagmamadaling tumingin kay Delia. Sinabi sa kanya ni Delia na hindi man lang niya nahawakan ang kamay ni David. Ano ang sitwasyon ngayon? Nang makitang tumingin si Jordan, nabalisa si Delia at sinigawan si David. David, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang naiwan mo para maglaro? Ang birtud mo lang, hindi kita binitawan. Na-touch. Natarante rin si Ethel, at sinigawan si David, David, huwag kang kumain ng ubas at sabihing maasim ang ubas. Sa iyong kabutihan, paanong hinahayaan ka ng aking anak na hawakan? Jordan, huwag kang maniwala sa kalokohan niya, nilinaw niya na gusto kanyang kasuklaman. Ipinaliwanag ni Ethel kay Jordan na sa wakas ay nakatagpo siya ng isang gintong biyanang pagong, ngunit hindi siya maabala sa mga salita ni David. Tita, huwag kang mag-alala, hindi ako maniniwala. Hindi tanga si Jordan, at syempre hindi siya magtitiwala sa mga salita ni David. Maniwala ka man o hindi. Tamad si David na bigyang pansin si Jordan, kaya nilampasan niya ito at nag-walk out. Sandali, pinigilan ni Jordan si David, mas mabuting kontrolin mo ang iyong bibig, huwag magsalita ng masama tungkol sa aking asawa sa lahat ng dako, o gagawin kitang mabuti. Natakot si Jordan na magsalita si David ng walang kaparirikon kung saan-saan at masira ang reputasyon ng pamilya nila Xiao. Hehe, ang bibig ay nasa akin, kaya kung sabihin ang kahit anong gusto ko, sabihin mo lang, may pakialam ka sa akin. Malamig na tiningnan ni David si Jordan, ngunit kailangan mong bigyang pansin, huwag mawala ang iyong buhay isang araw, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni David, si Jordan ay nasa kawalan ng ulirat, at may bakas ng takot sa kanyang puso. Ngunit saglit lang, naramdaman ni Jordan na napahiya siya, nanlaki ang kanyang mga mata at sinaway. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, maaari mong subukan ito, pagkatapos ay huwag kang lumuhad at magmakaawa sa akin. Bakas sa mukha ni Jordan ang galit, kung hindi dahil sa pagpapakasal niya ngayon, pinagmasdan niyang mabuti si David. Hindi ko alam kung sino ang lumuhad at nagmakaawa kanino. Maghintay at tingnan natin. Napatitig si David kay Jordan. Jordan, dumating na ang oras. Huwag nating pansinin itong kawawang balimatard, tanga X. Binigyan ni Ethel ng masamang tingin si David. Hinawakan ni Jordan ang mga bulaklak, at naglakad ang grupo patungo sa bahay. Tumingin si David sa likod ni Jordan, at biglang pinitik ang kanyang mga daliri, at biglang pumasok sa katawan ni Jordan ang isang silver light. Halatang kinilig si Jordan, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa silid. Gusto kong makita kung luluhod ka at magmakaawa sa akin. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng bibig ni David, tumalikod siya at umalis, patungo sa Regal Hotel. Ang pasukan ng Regal Hotel. Personal na hinintay ni Ruben si David sa pintuan,
At dahil sa pagsulpot ni Ruben ay nagkaroon ng maraming talakayan ang lahat ng pumasok sa Regal Hotel. Hindi ba ito ang pinakamayamang tao, Sue? Nakatayo siya sa pinto ng hotel, parang may hinihintay. Hindi ko alam kung ano ang background ng kabilang partido, at magagawa niyang hintayin siya ng pinakamayamang tao. Nabalitaan ko na ikakasal ang panganay na anak ng pamilya Xiao, at dito gaganapin ang kasal. Hindi ba't isang taong naghihintay sa pamilya Xiao? Posible, pagkatapos ng lahat, ang pamilya Xiao ay isang mayamang pamilya din, kaya dapat silang magbigay ng ilang mukha. Lahat ay pumasok sa Regal Hotel na nag-uusap, ngunit si Ruben ay nakatungo pa rin sa pintuan, paminsan-minsan ay tumitingin sa kanyang relo, medyo naiinip ang kanyang mukha. Pare, kalokohan yata ang sinasabi ng batang iyon. Sinabi niya na nasugatan mo ang iyong kaliwang baga, at mayroon ka pa ring nakatagong sakit na nagbabanta sa buhay. Kalokohan lang. Nilamag ka lang at namamaga ang iyong baga. Huwag ka nang maghintay, samahan kita sa ospital. Hinikayat ni Sonia si Ruben. Kalahating oras nang naghihintay dito si Ruben, pero bago dumating si David, naramdaman ni Sonia na walang kabuluhan ang sinasabi ni David. Bukod dito, hindi sinabi ni Ruben sa kanila na nasugatan niya ang kanyang kaliwang baga, at hindi pa niya ito nakita noon, isang sitwasyon. Sonia, may mga bagay na hindi mo naiintindihan, ang sugat ko, kahit na makarating ako sa ospital. Hindi maganda, may tinatago akong sakit, mahigit 20 taon na ang nakalipas, ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo ay dahil natatakot akong mag-alala ka. Bumantong hininga si Ruben at same time na sinabi. Nang marinig ito ni Sonia, ang kanyang buong katawan ay naging tulala, at kinakabahan niyang hinawakan ang kamay ni Ruben. Tatay, ito, ano ang nangyayari? Huwag mo akong takutin, huwag mo akong takutin. Tinawagan ko na si Dr. Son, tumawag ka, dumating siya kaagad. Nagpanik si Sonia, mula nang maalala niya, hindi na niya nakita ang kanyang ina. Si Ruben ang nagpalaki sa kanya at habang buhay silang umaasa sa isa't isa. Kung may 3 lakas at 2 kahinaan si Ruben, hindi alam ni Sonia kung paano mamuhay ng mag-isa. Mahabang kwento, pero kapag may oras ako, dahan daw ang sinasabi sa iyo ni tatay. Pagkatapos magsalita ni Ruben, tumingin ulit siya sa kanyang relo, at saka balisang tumingin sa malayo. Nang makita niyang lumitaw ang figure ni David, agad na natuwa si Ruben at diretsyong tumakbo patungo kay David. Kuya, sa wakas nandito ka na. Pakipasok na lang. Hinawakan ni Ruben ang kamay ni David, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Mr. Sue, dahil nangako ako sa iyo, sasama talaga ako. Alam ni David na natatakot si Ruben na pakawalan siya. Bahagyang napahiya si Ruben at napangiti na lang, Kuya, please, please. Nanatiling napakababa ni Ruben, na naging dahilan upang hulaan ng mga taong pumunta sa hotel ang pagkakakilanlan ni David matapos itong makita. Pagkatapos ay nakita ni Sonia na ang likod ni David ay patayo, habang ang kanyang ama ay mababa, at siya ay agad na nagalit. Ano bang problema mo, boy? Mahigit kalahating oras nang naghihintay sa iyo ang tatay ko sa pintuan. And you look at my dad, halatang lalong lumalala ang kutis, gagamutin mo ba ang sakit? Malalim ang opinyon ni Sonia kay David. Noong una, kontrolado ni David ang kalagayan ni Ruben. Nagulat din si Sonia sa pag-aakalang may 2 strokes talaga si David. Pero hindi nagtagal, lalong naging pangit ang orihinal na malarosas na mukha ni Ruben, na ikinaisip ni Sonia na sinungaling si David, baka nanlaloko ito ng pera. Sonia, huwag kang katawa-tawa, bilasan mo at humingi ng tawad sa nakababatang kapatid. Nanlamig ang mukha ni Ruben at umungol kay Sonia. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Tingnan mo ang kanyang buhok. Hindi pa niya napalago ang lahat ng kanyang buhok, anong uri ng henyong doktor siya. Sa tingin ko isa siyang malaking sinungaling. Malamig na tiningnan ni Sonia si David. Pakiramdam niya ay dahil kay David ang dahilan kung bakit hindi pumunta si Ruben sa doktor. Nang makitang hindi masunurin si Sonia, agad na namula ang mukha ni Ruben sa galit, at nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. Ubo, may gustong sabihin si Ruben, ngunit walang sabi-sabi. Umubo siya ng marahas. Tatay, sumugod si Sonia at inalayan si Ruben. At umubo si Ruben ng isang subo ng dugong itim, na labis na ikinatakot ni Sonia kaya nagbago ang kanyang mukha.
Nang makita ang itim na dugo na inubo ni Ruben, agad na kumunat ang mga kilay ni David. Tila ang pinsala ni Ruben ay mas malubha kaysa sa kanyang naisip. Hindi alam ni David kung paano makakaligtas si Ruben sa ganoong malubhang pinsala hanggang ngayon. Bilasan mo at tulungan mo ang tatay mo sa kwarto, sabi ni David kay Sonia na kanina pa nagpanik. Ngunit natigilan si Sonia at hindi kumikibo, dahil hindi siya masyadong nagtitiwala kay David. Nang makitang hindi kumikibo si Sonia, sumimangot si David at mariing sinabi, "Gusto mo bang panoorin ang pagkamatay ng iyong ama?" Si Sonia ay sinigawan ni David, at pagkatapos ay inalalayan niya si Ruben at pumasok sa isang kahon ng hotel. Matapos ipasok ang kahon, tinawag ni David ang pulso ni Ruben, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nang gagamutan na sana ni David si Ruben, biglang bumukas ang pinto ng kahon, at pumasok ang isang doktor na nakasuot ng salamin at puting coat. "Dr. Son, bilasan mo, tingnan mo ang tatay ko, samuka lang siya ng dugo." Matapos makita ni Sonia ang taong dumating, tila nakahuli siya ng isang negal iligtas buhay na dayami. "Ano? Tingnan ko." Nagulat si Dr. Son at nagmamadaling binuksan ang box ng gamot. "Umalis ka sa daan." Itinulak ni Sonia si David sa isang tabi, pagkatapos ay inalalayan si Ruben at sinabi kay Dr. Son, "Dr. Son, nakasalalay sa iyo ang paggamot sa sakit ng aking ama, kailangan mong iligtas siya." Sa mga oras na ito, si Ruben ay halos makoma, at ang kanyang paghinga ay napakahina. "Huwag kang mag-alala, Miss Sue, gagawin ko ang aking makakaya," sabi ni Dr. Son, at sinimulang kunin ang pulso ni Ruben. Habang patagal ng patagal ang pulso, palalim ng palalim ang mga kilay ni Dr. Son. Tiningnan ni Sonia ang hitsura ni Dr. Son na may nag-aalalang mukha at hindi nang ahas na magsalita ng anuman. Ms. Sue, nasugatan niya ang poli at baga, na nagdulot ng mga nakatagong sakit. Ang naipon na malalang sakit na ito ay dapat na mabagal na pangasiwaan, ngunit may isang puwersang nagpasigla sa kaligtasan sa sakit ni Mr. Sue. Although parang effective naman for the time being, pero this has aggravated ang kalagayan ni Pangulong Sue, at natatakot ako na si Pangulong Sue ay nasa panganib na ngayon. Nauna sa akin, sino ba talaga ang gumamot kay President Sue? Mataimtim na sinabi ni Dr. Son. Nang marinig ito ni Sonia, agad siyang nagalit at tumingin ng diretso kay David, na kagagaling lang sa kanyang ama. Sa oras na iyon, tulad ng sinabi ni Dr. Son, ang kalagayan ng kanyang ama ay bumuti ng husto, ngunit hindi niya ito inaasahan. Ito ang pumatay sa sarili niyang ama. "Sinungaling ka, kung may 3 lakas at 2 kahinaan ang tatay ko, hinding-hindi kita patatawarin." Sigaw ni Sonia kay David na punong-puno ng galit ang mukha. Kung hindi lang siya makalayo sa pag-alalay kay Ruben, tinatayang may nagawa si Sonia kay David. "Bakit mo ako tinatawag na sinungaling? Para saan ba ako nagsinungaling sa pamilya mo? Kung hindi dahil sa akin, bangkay na sana ang tatay mo." Ito ay hindi makatwiran. Malamig na sumangot si David, labis na kasuklam-suklam kay Sonia, "Pamilya ng isang batang babae, ibuka lamang ang kanyang bibig at isara ang kanyang bibig ay sinungaling, paano magkakaroon ng lamang ng isang batang babae?" "Ikaw." Galit na galit si Sonia, ngunit hindi niya kayang makipag-away kay David sa oras na ito. Ito ang pinakamahalagang bagay na mailigtas muna ang kanyang ama. "Dr. Son, pakiusap, mag-isip ng solusyon ng mabilis, pakiusap." Malapit nang umiyak si Sonia sa pagmamadali. Binuksan ni Dr. Son ang kahon ng gamot, kumuha ng itim na tableta at itinapat ito sa bibig ni Ruben, at pagkatapos ay naglabas ng isang pakete ng pilak na karayom. Sa lababo ni Ruben, si Tian Hai, at ang mga paa ay nabutas sa ilang acupoints. "Hindi mo inililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa nito, sinasaktan mo ang mga tao." Tumingin si David sa acupuncture ni Dr. Son at mahinahong sinabi. Sumimangot si Dr. Son, "Ano ang ibig mong sabihin? Tinatanong mo ba ako? Baka hindi ka marunong mag-acupuncture." Ang acupuncture ay tradisyonal na gamot. Hindi ito tulad ng Western medicine. Maaari kang maging bihasa sa 3 o 5 taon ng pag-aaral. Ang acupuncture at moxibustion sa tradisyonal na gamot ay maaaring mahirap magsimula ng hindi kumukuha ng 10 o 8 taon.
Maaaring tumagal ng ilang dekada para ma-master ito. Nag-aral ako sa buong buhay ko, ngunit hindi ako nangangahas na sabihin na ako ay mahusay. Ngunit si David ay tumingin sa edad na mga 20 lamang. Kahit na natutunan niya ang acupuncture mula sa sinapupunan ng kanyang ina, paano siya magiging napakatalino?